Isang mapagpala at magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. At maligayang kapistahan. Sa araw pong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Batang Jesus, ang Santo Niño o ang Niño Bambino. Kung ating titingnan, ang buwan ng Enero ay punong-puno ng mga pagdiriwang ng malalaking kapistahan ng ating Panginoong Jesus. Ilang linggo lang ang nakararaan, ipinagdiwang natin ang kapistahan ng Nuestro Padre, Jesus Nazareno. At ngayon naman, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Santo Niño, na kapwa nagpapakilala sa misteryo ng pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. At sa parehong pagkakataon, malapit sa puso nating mga Pilipino ang parehong debosyon. Kapwa ito tinatao, kapwa ito dinudumog, at nagpapaalala nito sa atin ang pagdiriwang ng dalawang Pasko. Ang Batang Jesus, ang Pasko ng pagsilang, samantalang pagpapakasakit ng Panginoon, ang Nazareno, ay pagpapaalala sa atin ng mga mahal na araw nahahantong sa pinakadakilang Pasko, ang Pasko ng muling pagkabuhay. At tunay nga, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang extension ng Pasko ng pagsilang ng ating Panginoon. Espesyal ang Batang Jesus dahil likas sa atin na mga Pilipino ang malapit sa mga bata. Di nga ba kapag mayroong bata, masaya tayo? Kapag mayroong mga bata, maingay ang bahay. Kapag may bata, nagbabago ang mood sa loob ng tahanan. Ang bawat bata, nagdadala ng ngiti. Hindi nga ba ganitong karanasan kapag may mga bagong apo, sina lolo at lola? Kapag mayroong bagong pamangkin, sina tito at tita? Dito sa simbahan, masaya kapag maraming bata na nagsisimba. Marami bang mga bata ngayon? Yan, mamaya i-bless natin yung mga bata, bago ang final blessing. Palalapitin natin sila dito sa harap kasi ngayon ay araw nila. Yan, i-bless natin sila. Kaya nga masayang simbahan kapag maraming mga bata ang nagsisimba. Maraming mga batang dinadala ng kanilang mga magulang para magsimba. Gayunman, kahit malapit tayo sa mga bata, minsan meron pa rin na tayong nababalita ng mga nakalulungkot na kwento. Nababalitaan natin at minsan pa nga malapit sa atin na mga batang nakararanas ng karahasan, mga batang napapabayaan, mga batang naabuso, nalululong sa bisyo, o minsan pa nga ang mas malungkot, ipinapain sa masasamang gawain ng mga taong dapat sanang nag-aalaga at kumakalinga sa kanila. At sa mata ng ating Panginoong Hesukristo, isa ito sa pinakamalaking kasalanan, lalong-lalo na kapag sinasaktan at ipinagwawalang bahala ang kapakanan ng maliliit, lalong-lalo na ang mga bata. Sa ating ebanghelyo ngayon, nagalit si Jesus sa kanyang mga alagad. Imagine, mga alagad na niya ito, pero nagalit si Jesus. At hindi natin parating naririnig na nagagalit si Jesus, pero sa bahaging ito ng ebanghelyo, nagalit siya. Dahil pinipigilan ng mga alagad ang mga bata na lumapit sa kanya. Nagalit siya sa kanyang mga mismong mga alagad dahil siguro yung mga alagad gusto lang na maging maayos ang lahat, pero yung mga bata siguro magugulo, maiingay. Kaya ayun, inilalayo ng mga alagad kay Jesus. Pero sabi ng ating Panginoon, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sasawayin sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. At sa dulo ng Ebanghelyo, napansin natin
Kinuha ni Jesus ang pagkakataong ito para ituro ang kaharian at ginamit niyang halimbawa ng mga bata kung papaano nating tatanggapin ang kaharian ng Diyos. Parang sinasabi ni Jesus, kung nais nating mapabilang sa paghahari ng Diyos, kailangan natin maging mapagtiwala. Kailangan natin ng kababaang loob. Kailangan nating mapuspos ng pag-asa at higit sa lahat, magkaroon ng malalim na pananalig. At ang mga katangiang ito ay matatagpuan natin sa mga bata. At kung meron tayong ganitong mga katangian, garantisado makapapasok tayo sa kaharian na ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, ito ang punto ng Ebanghelyo. We must possess a childlike spirit. Mapaglaro, laging namamangha, handang tanggapin ang anumang dumarating sa buhay, nagtitiwala, at higit sa lahat, mapagpatawad. Yan ang katangian ng mga bata. Kaya nga, sinasabi ng ating Panginoon, huwag mawawala yung pusong bata. Kasi kahit papaano, lahat naman tayo, there is a child within us. Merong bahagi ng puso natin na nananatiling bata. At sana hindi yon ang mawala. No? Kahit na ikaw marami ng puting buhok, nangihina na, kulubot na, sana hindi nawawala yung childlike disposition ng ating buhay. Kaya nga mga kapatid, huwag masyadong seryoso. Huwag mo namang masyadong karirin. Hindi naman titigil ang mundo dahil tumigil ka. Chill. Minsan lang tayo dumaraan sa buhay na ito. Live it well. And allow yourselves to be surprised by life's unfolding. Sa kabilang banda, hindi ko naman sinasabi na magpabaya ka sa iyong mga responsibilidad. Lalong-lalo na sa mga tungkulin na ipinagkatiwala sa iyo araw-araw. It is not an invitation for us to be somewhat irresponsible or careless in our lives. That is becoming childish, not childlike. Ang sinasabi sa atin ni Jesus, let us possess a childlike heart and a childlike spirit. Ang bata tinatanggap ang lahat. Bukas ang puso na makita ang lahat sa bagong pananaw. At nakikita niya ang lahat ng may pag-asa. Nakikita ang lahat bilang grasya at biyaya na dumarating sa bawat araw. Alam niyo mga kapatid, habang pinagdinilayan ko ang mga bagay na ito, bigla ko naalala yung kwento ng isang mag-asawa. Sa kanilang sharing, sinasabi nila, nung mga bata pa kami, nung mga bago pa lang kaming mag-asawa, wala pa kaming pera. At dahil wala pa kaming pera, mas simple yung aming pagdidate ng aking asawa. Pupunta lang kami ng Green Hill, sasakay kami ng jeep, kakain kami ng murang siopaw, iinom ng simpleng palamig, maglalakad, magkwekwentuhan, masaya na kami. Ngayon, may pera na kami. Maganda na ang buhay namin. May kakayahan na kaming pumunta sa mga magagandang mga lugar. Gastusan ng mga magagandang bagay. Travel, concert, new hobbies, new toys. Mga bagay na gusto naming bilhin. Pero kung ikukumpara ko yung kaligayahan nung una, nung kami nagsisimula pa at kaligayahan ngayon, parang lagi kong binabalikan yung kaligayahan noon. Ano kayang nangyari? Masaya naman ngayon, pero mas merong pagtanaw ng kasiyahan ng mga nakaraang mga panahon. Siguro, nagiging komplikado lang yung ating disposisyon. Siguro, nagiging komplikado lang ang ating buhay. Dati-rati, masaya ka na sa mga bagay na simple,
Pero sa paglaon ng panahon, masyado ng komplikado. Mapaghanap, masyado ng seryoso. Hindi na nakukontento at nagiging mabigat ang disposisyon sa buhay. Anong nangyari? Baka nawawala na yung childlike heart, the childlike disposition, the capacity to be awed by the experiences as it unfolds. Dati-rati, masaya kang nagsiserve. Kahit walang bayad, kahit na mahabang oras, go lang, serve lang. Pero ngayon, bakit kaya yung aking quality ng pagsiserve lagi nang naghahanap? Lagi nang naghahangad ng kapalit? Lagi nang naghahanap ng papuri? Baka nagbabago ang puso. To have a childlike spirit is to allow other people to grow, to make allowances for people, to be more understanding of the weakness, and become more accepting and forgiving, but without prejudice to the truth and what is in accord with the will of God. May mabuting plano ang Diyos, at sa pananaw ng isang mapagtiwala sa Diyos, lagi niyang pangahawakan yun. Kahit na minsan pakiramdam niya maraming kapalpakan, may mga kompromiso, nagkakasala, nagkukulang, pero bumabalik sa Diyos, umuuwi sa Diyos, katulad ng alibughang anak, nagtitiwala sa pagpapatawad ng Diyos. Dahil kinikilala ang Diyos bilang isang mapagmahal na magulang, naiintindihan ng ating kahinaan at kakulangan, at binubuksan ang sariling puso sa Diyos. Am I making sense? Tulog na yata ang mga bata. To have a childlike spirit, kailangan nating tumulong at pumanig sa mga maliliit, ang mga walang laban, ang mga walang tinig. Hindi lang sa mga bata, kundi maging ang mga aba, ang mga may sakit, ang mga dukha, ang inaapi na pinaglingkuran ni Jesus. Dahil sa kahuli-hulihan, sila ang daan natin patungo sa kaharian ng Diyos. On this feast day of the Santo Niño, let us continue to inspire others by our own example and silent witnessing. And let us remember Jesus, the child who grew in wisdom and strength. We are asked to possess the childlike disposition so that we ourselves are ready to accept and welcome the kingdom. For we are, after all, children of God, sons and daughters of God, our loving Father. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayo po'y